Mayong hapon sa tanan. Kinusab ang inyong magsisibya, Pastor Nestor Gulisaw, diri sa Landmark Bible Baptist Church, San Isidro Pilar, Bohol. Makiguban usab sa usa ka oras sa matag adlawng Biyernes sa alas 3 ngadto sa alas 4 sa hapon. Nya akong pagpasalamat sa mga kaigsuonan nato nga naminaw karon. I hope nga naamo sa mayong panglawas o malipayon mo no samtang kita magpadayon diya sa pagkat-on sa iya pulong sa Ginoo. Niya ako usab nga pagtimbaya ngadto sa akong mga kahigalaan no labi na sa niadtong niaging semana dito kita sa Mangagoy Bislig, Surigao del Sur. Doon tayo mga kahigalaan sa dito. Atong itingbaya si Pastor DJ Bernadas, ang iyang amahan nga si Pastor Dick Bernadas sa Chosen Bible Baptist Church Mangagoy Bislig, Surigao del Sur. O si Pastor Pidia usab no sa Marihatag nagkita sa dito. Og si Pastor Gerson Calog sa iyahang kapika sa kinabuhi si Ma'am Ninita Calo sa Butuan City. So daghan kay mig mga kasinatian no nakaabot mi dito, daghang mga nindot nga mga talan-awon no. So salamat po sa kayganan nga naka bisita sa dito nahimo pud tang panalangin dito no? Nakahatag naka-share ta sa pulong sa Ginoo dito mong lugar. Unya ako sa pagtimbaya labi na sa mga miyembro sa Landmark Bible Baptist Church San Isidro Pilar silang padayon nga pag suporta sa bulaton ang pamilya o labaw sa tanan. Salamat po sa kahigayonan nga gihatag sa atong Pastor James Famador sa tibok ng pamilya ng Ma'am Joy sa kahigayonan nga maka-share ta magitagaan tag time sa matag Biyernes nga maka-share ta sa pulong sa Ginoo. Nini mga programa The Shepherd's Call o sa akong mga kahigalaan nga mga pastor sa tibok Bohol o sa tibuok nasod sa Pilipinas o sa madunggan kining ato ang programa. Maayong hapon kaninyong tanan. Unya sa dili pa ta moadto sa unahan sa pagpadayon sa hatag no og mensahe karon. Maminaw magampo muna kita. Ginoong Dios, salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat no usab sa laing higayon nga imong gihatag kanamo nga kami makapadayon Ginoo sa pagkat-on sa imong pulong o gamong pagampo nga ikaw maghatag o kaalam labi na sa naminaw o labi na imong pulong Ginoo nga maghatag namo Ginoo og kahibalo o masabtan namo Ginoo sa gyud ang imong plano labi na diha sa matag kinabuhi namo. Lord, salamat Ginoo nining kapunon. Among tugyan labi nang naminaw karon ug asa napita sila naminaw nga ikaw maga-bless ilahang matag kinabuhi. Amo kang gidayeg pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so again, advance happy New Year sa atong mga kahigalaan diha. So pila lang kadlaw mo end na no ang year 2024 og ato na sang sugaton ang tuig 2025. So daghan kay tag-angay pasalamatan sa Ginoo. No, so mo na kasagaran sa mga churches karon nagahimo og pagpasalamat kanang gitawag Thanksgiving no sa mga panalangin sa gibuhat sa Ginoo sa tibuok tuig no. So kami gikan diri sa Landmark Bible Baptist Church, we're also inviting you all na doon natay Thanksgiving ang pagahimuon karong December 29 so this coming Sunday. So magsaulog sa no sa tinuig nga pagpasalamat sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo no sa atoa. So blessing kayo nga dili gyud tanang tao, dili tanang mga yang kanakan nga itagaan og kanang blessing nga nakaabot na human ang tuig 2024. No, dunay uban nagtinguha nga moabot pero wala gyud kaabot. So manang dako gyud kaayo natong pasalamatan gikan sa maayong panglawas sa mga blessing material man, financial man, physical, alabaw sa tanan kining yung spiritual blessings no. So dako kay na nga blessing gyud nga madawat nato mao nang walay rason no kung ikaw karon Kristiyano wala gyud rason nga dili ta makapasalamat sa Ginoo. So usa ka butang anong dili ta makapasalamaton why we are not
thankful to God because you are not thankful. Sometimes nganong dili ta makapasalamat kay di ta makahuna-huna ba. Noon say gibuhat sa Ginoo. Sa matag adlaw, sa diha nga matulog ta, giyatang gipakatulog sa saktong oras, iya sa tang gipakamata sa gipamata sa saktong oras. So imagine na usa ka tuig since pag January 2024 hangtod karon katapusan nga semana katapusang semana sa bulan sa Disyembre adlong Friday December 27. Okay, December 27, 2024. So pila na lang kaadlaw sumuena ang 2024. So I hope matagusan nato nga dili gyud nato kalimtan gyud ang pagpasalamat diha sa Ginoo sa iyang gibuhat nga sa ato ang tagsa ka kinabuhi. So munang ang matag kasimbahanan nagsaulog sa kining gitawag og Thanksgiving. So I hope nga siguro wa kay kuan karon wala kay nabilong sa ka iglesia or asa ka man nga mga pundok. So angay gyud natong pasalamatan ng Ginoo. Grabe gyud og imong yung tagsa-tagsaon you cannot actually count the blessings og imong yung i-name imong yung usa-usahon ang panalangin sa Ginoo dili maihap gyud o dili maihap ang pagpasalamat nato diha sa Ginoo tungod sa iyang mga panalangin nga di sa maihap nga iyang gihatag nato. So muna pasalamat sa Ginoo. I hope nga this year punuon ta sa kining gitawag ang mapasalamaton nga kasing-kasing labi na diha sa Ginoo, dili na sa Ginoo, sa atong mga loved ones, sa atong mga kahigalaan, sa matag kauban nato sa iglesia, diha sa gining gitawag og pastor or leader diha sa iglesia. Angay gyud natong pasalamatan kay ngano sila biagay kanang gibutang sa Ginoo sa pag-lead sa imong katawhan. So pasalamat sa ta nga dunay iglesia nga din diha ta matuto, diha ta mo tubo kay naa diha ang pagtudlo diha sa pulong sa Ginoo. So daghan gyud kaayong pasalamatan nato. Matag membros pamilya, ato ang asawa, atong bana, inyong mga bana, ang mga anak o tanan members sa family. Angay gyud natong pasalamatan. So niining kahaponon karon kuban ko ninyo sa pagpadayon sa pagkat-on nagahimo ta og series of study about the Baptist distinctive. So we are focused on the Bible because one kining gitawag og Baptist, the acronym of the word Baptist, letter B stands for the Bible. Bible is our sole authority or the Bible is kining gitawag og maogi atong giya sa atong pagkinabuhi gyud. So diha nato mapabasig yun ang tanang mga pagtulunan, mga doktrina, mga katudluan o unsa pa man diha kinahanglan naa gyud sa Bible. So niagi mga niagi Friday last nato nga study, why do we need the Bible humana na ngano nang inahanglan ang taog Biblia. So hinumduman nato sa giingon nako kaganina in 2 Timothy chapter 3 verse number 16, all scripture is given by inspiration of God. Take note the word of God is inspired by God and is profitable. Unsa man ang profitable? Kini adunay kahituyuan or importante ni alang sa doktrina. So may kag doktrina kita nga we as Baptists we only believe that all the doctrines, tanang mga doktrina, mga pagtulunan nga gitudlo kaniadto sa atong Ginoo, gisunod sa atong mga gitudlo sa Ginoo ngadto sa mga apostoles o sa mga apostoles ngari sa iyang mga katawhan, iyang mga kining gitawag mga disipulo ni Jesus Christ o ngari sa atong panahon karon ang ato yung gisunod ug unsay gitudlo nila nga naa sa Bible maura gyud. That is what we call the doctrine. So wala dili ta pwede maghimo-himog doktrina. So dili ta pwede maggama og doktrina kay magama gali kag doctrine sa imong kaugalingon, that is humanistic doctrine, that is kanang gitawag og doktrina nga ginamagama sa tao. So wa gyud klaro. So dili lang kay doctrine, dunay gitawag reproof, correction, instruction in righteousness. So tudloan ta unsay sakto, koreksyonan ta parang mahimutang insakto, instrukan ta parang mahimutang insakto. So mauni ang katuyuan sa gitawag og Biblia. That's why morning rason
nganong kinahanglan gyud nga naay Biblia ang matag usa, nganong kinahanglan magbaton ta og Biblia, magsunod ta sa Biblia, magbasa ta, makat-on ta og unsay naa sa Biblia, parang aware ta, parang kahibaw gyud ta, no? Equip ta og unsay pagtulun-an o unsay will sa Ginoo diha sa matag kinabuhi sa tao. Then another is, what should we do with the Bible? No? So unsaon man atong Biblia? Pakatulgon. So naadihay mga bersikulo, no, atong gi take up na nato ni agi mga semana nga kinahanglan natong studihan, kinahanglan natong sundon gyud o unsay naa sa Biblia, di lang kay hearers but be doers of the word. Then kinahanglan i-keep nato atong tapigan diha sa matag kasing-kasing og daghan pa, no? Mao nay kining gitawag og nganong what should we do or unsaon man nato ang Biblia. Then the other Sunday Friday, nahisgutan nato ang meaning of the divine origin of the Bible. So, yun ka og the divine origin of the Bible, doon ay tulo ka mga tools, no, nga gigamit diha aron nga kanang gitawag og naagyod nagpadayon ang Biblia. Una, kanang gitawag og revelation. So, when is revelation, that is from God. Ang Ginoo nag-reveal siya ang pulong ngadto sa mga tao. So ang duwa man ta kaibaw, no, sa una-una sa Ginoo, but to know the mind of God, there must be a revelation from him, gikan niya. So gi-reveal niyang kamaturan, gigamit ang mga writers sa Bible. Mao na gitawag og revelation. The second, kini gitawag og inspiration. So when say inspiration, that is from man to paper. So na-inspired ang tao through the influence of the Holy Spirit. Managiyon sa 1 Corinthians chapter 2 verse number 12 to 13 and 1 Peter chapter 20 and 21. So gigamit, no, ang tao sa Ginoo, then ang excuse me. So gikan sa tao, gikan sa Ginoo ngadto sa tao, then gikan sa tao na sab aron nga mapadayag mibaw-an nato unsa gyud ang kabuton sa Ginoo. Gigamit ang tao, gisuwat sa tao, mao nang gigamit ang papel. So mao nang doon na tay Biblia karon. So from man to paper, that is inspiration. That's why the Bible that we have now is the inspired word of God. Dili lang kay preserved, but that is also inspired by the word of God, no? Kanang inspired by God, kanang gitawag kaning Bible nga naa nato. So the Bible is inspired, the Bible is preserved, the Bible is infallible, inerrant. So mao na ang paghulagway sa Bible nga naa nato karon. Ikatulo, kining gitawag og illumination. So this unsa man illumination? The word illumination means ang paglamdag, no? So pareha nato kaniadto. Usa ko ana nga naay Bible pero wa gyud ko kasabot unsay nas Biblia. Pila ka panahon nga nagbasa ko pero wa gyud ko kasabot. Pero the moment sa diha nga nakadawat ko sa kamatuoran, nakadawat ko ni Kristo nga akong manluluwas, sa dihang gituohan ako si Kristo, nasabtan ako nga si Kristo Jesus namatay gilubong bayad sa akong sala, akong gituan nga kinasing-kasing, og siya naghatag promisa nga ako mahimong anak niya, tagaan ko niya og kinabuhing walay katapusan, dili na ko hinukman sa silot. So mao na ang nakabaton ko sa kaluwasan. Kay ang kaluwasan di ay dili aton trabaho, no? Ang kaluwasan trabaho na si Ginoo. Siya mao'y mibayad sa atong sala, pinaagi siyang dugo, pinaagi siyang kamatayon sa cross. Siya mao'y nagluwas nato, dili kita magluwas atong kagaling kundi only the Lord Jesus Christ. So kanus aman kun landagan sa diha nga nakabasa ko, sa diha nga diin gisiran ko sa pulong sa Ginoo, sadang nadawat nako ang kaluwasan, diha nagsugod nga natagaan o kining gitawag og na-enlighten, meaning na kanang singanan ni na-enlighten akong kasing-kasing o hunahuna, no, ang akong hunahuna. So nalamdagan kining mo ni ang term, nalamdagan. So manang by the grace of God, every time mo basa sa Bible di nalisod ang Biblia karon. Nganuan dili naman tanan, although na English pero naa pa gyud gi-translate pa gyud diha sa kanang gitawag Bisaya nga pinulungan. Manang dili gyud lisod, no? Og imong yung tanon, dili gyud lisod o sabton ang Biblia karon. Di ba? Mana atong pasalamatan sa Ginoo nga grabe ang iyang kanang gitawag og ang gahong ba, no, nga hangtod karon gi-preserve niya
gi-inspired yun niya ang pulong sa Ginoo. Kaya di pa inspired ang pulong sa Ginoo, way kausaban ng tao. Di ba? Usa sa kanang manifestations of God's kining gitawag og inspiration sa Biblia tungod kay daghang kinabuhi na usab. No, daghang mga katawhan nga nabag-o, gitawag og na transform, no? Pinaagi sa kining gitawag illumination, paglamdag, pinaagi sa balang espiritu. So from the paper to the heart of man. So every time nga mubasa ka, maminaw ka sa pulong sa Ginoo, so di lang na nimo damhon, labi na kung imo na dawat gyud nimo kalawasan, kung naa na gyud ka ni Kristo Jesus imong manluwas, dali ra gyud nimo masabtan ang Biblia. So the Holy Spirit is the author of the Bible, must also be the interpreter and the teacher of the Bible. So maoy mag-interpret na yung mga lisod diya, pero pasalamat sa balang espiritu nga maghatag nato og salabutan or wisdom. Okay? So mauna ang tulo ka mga tools, no? Una gitawag og revelation, then inspiration, and what we call illumination. Now, nining kahaponon karon, padayon ta na sa pagtuon may tungod sa Biblia. Ang topic nato karon is unsa may central theme sa Biblia. Na unsa man gyud focus, unsa man gyud pinakasentro gyud nganong naa man ning Bible. So niyo diha ang pulong sa Ginoo in John chapter John chapter 5 verse number 39. John chapter 5 verse number 39. Niyo na Bible, search the scripture. Imagine pangitaa, no? Search the scripture, pangitaa or studihi or kanang i-dig deeper gyud ang scripture ng Bible, for in them you think that you have eternal life, and they are they which testify of me. Imagine so na kung ikaw gyud og na kay tinguha gyud nga diin imong basahon, imong tun-an ang Biblia, diha nimo mahibal-an nga sa Biblia di ay naa nato makatunan kining gitawag madawat nato ang kining gitawag og eternal life. No? So eternal life, na magisgot ang eternal life. Sa man gyud ay nato na makuha ang eternal life. Kinsa man naghatag ana, no? Okay, atong basahan in Luke chapter 24, then verse number 27, niyo na Bible. And in the beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all scriptures the things concerning himself. Nakinsa maning himself. Verse number 44. And he said unto them, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled. So ang tanang mga butang kinahanglan matuman, which were written in the law of Moses and in the prophets and in Psalms concerning me. No? Kinsa man concerning me. And that is referred to the Lord Jesus Christ. So meaning, the central theme of the Bible is Jesus Christ. Wa gilain nga sentro diha sa Biblia nga gisgutan si Kristo Jesus. Okay? So the Bible is concerned with Christ. Unsa may naa di ay sa ni Kristo. No, unsa man gyud ay gibuhat ni Kristo. In 1 Peter. Okay, in 1 Peter. Okay, 1 Peter chapter 1, then verse number 10. Yan the Bible. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. Okay? Searching what or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. So the Bible is concerned with Christ's suffering and glory. So imong makita diha unsa di ay ang gibuhat ni Jesus Christ. Take note unsa ang pinakadili gyud kanang gitawag malimtan sa gibuhat ni Kristo, ang iyang gitawag og pag-antos dito sa cross. No, nganong nag-antos si Kristo? Sumo nang dapat natong masabtan. Nganong nag-antos si Kristo dito sa cross sa Kalbaryo? Aron lang gyud ta makabaton sa kaluwasan. In Romans chapter 5 verse number 8, ingon ang Bible sa Romans chapter 5 verse number 8. Ang ingon sa Bible in Romans chapter 5 verse 8,
But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So ingon ana ang iyang gibuhat ni Kristo. So imong yung makita ba kay karon ang mga tao karon wa gyud nagunahuna unsay gibuhat ni Kristo dito sa cross. O hinumduman nato kung wa si Kristo nagpakamatay dito sa cross, wa si Kristo nagpalansang, wa si Kristo nagantos dito sa cross, wa gyoy kaluwasan nato nga maangkon. So mao na usa ka dako nga pribilehyo nato. Pasalamat sa Ginoo nga nakasabuta, nakabasata sa pulong sa Ginoo nga naa day diha ang kaluwasan, naa day ni Kristo ang kaluwasan, pinaagi sa iyang pag-antos, pag-suffer niya dito sa cross sa Kalbaryo para lang yun kita makabaton sa kaluwasan. Now, so the Bible is concerned with Christ's suffering and glory, no? And glory. Mauna mga igsoon ang rason. Mauna ang sa central theme sa Bible, it refers to Lord Jesus Christ, His suffering. Then another is the Bible is the enduring character. What is the enduring character sa Bible? So may kang enduring character sa Biblia. Kay usay miingon ra ba ng mga tao kanang ang Bible kuno sinuwat ra sa tao. So daghan kanang kuan kay na ba kanang very simple ra pud kay na nga pangunahuna no. So tinuod man na kung imo gyud nasabtan gyud sa gikan nganong na ang Biblia kinsa gigamit sa Ginoo nganong masulat no ang iyang pulong. So atong iklaro no unsay kalahian sa Bible kanang bay uban mingon sila nga ang Bible kuno is only preserved. No? Daghang mga pastors pod nga mustan ani nga the Bible is only preserved. So mura ba og kanang unsay tawag ani mura ba og kanang mga history book. No? Daghang kay mga books nga mga kining gitawag sinulat sa mga ordinaryong tao. But take note, if you are going to kanang imong yung tan-awon gyud, imong yung studihan ang kalahian sa Bible ug sa laing mga libro, dako gyud og kalahian. Now tan-awon nato unsa man ning gitawag og enduring character sa Bible. So the Bible is an eternal book. So usbon nako, ang Biblia day gitawag ni sa eternal book. So kung naay mga libro ninyong nahibalaan karon nga sinulat ni Rizal, sinulat sa bisan kinsa mga writers diha, di gina nato maingon nga eternal. Nganuman kay wala gay promise ang Ginoo about ana nga mga libro. But not like the Bible. Tanaw ra gud unsa ingon sa Bible. Ngano makaingon man ta nga eternal book ang Bible in the book of Psalm. Okay, tanaw nato sa Salmo, Psalm chapter 119, Salmo 119 verse number 98. All right, ingon ang Bible. Okay, Psalm 119 verse number 98. Thou through the commandments hast made me wiser than mine enemies, for they are ever with me. Okay, I have more understanding than all my teachers, for their testimonies are my meditation. Okay, Psalm. Okay, maraglahin nga verse. Sorry. Okay, Matthew. Ito sa book of Matthew. Okay, klaro kayo ni Matthew chapter 24, then verse number 35. Okay, niyon dire. Heaven and earth shall pass away. Tanawa ha? Naaban na sa ubang libro. Niyon ang Bible. Mahawahanaw man ang langit ug ang yuta, but my words shall not pass away. Imagine na. So ingon ana ang gitawag og kining gitawag nga Bible nga naa nato karon. So this Bible or this book is an eternal or this Bible is an eternal book. Ngano man iyaning saad nga mahanaw man ang langit ug ang yuta apan ang akong pulong dili gyud mahanaw or magpabilin hangtod sa kangturan. That is the enduring character of the Bible. Di ba? I-compare mo sa ubang libro. Way klaro na ubang libro. Hagbera ubang mga kuan hagberang nga hanaw, no? Ngano man kay wala gyud diha ang gitawag og the inspiration and the preservation nga gikan gyud mismo sa baba sa Ginoo, no? Then another thing is the Bible is an enduring book. Ngano makaayong enduring book? No? Grabe no? Tanaw na to sa 1 Peter. 1 Peter chapter 1 verse number 24. All right. Ingon ang Bible.
For all flesh is as grass. Kining tanang mga unod sama ra ni sa kining gitawag og grass, kining mga sagbot. And all the glory of man as a flower of grass. No? Ingon diha nga kining atong unod sama ra kuno ni tanom or sama sa mga sagbot. O kining glory sa tao sama ra sa bulak, no? Diha sa sagbot or bulak sa mga tanom. O imo tanawon ang bulak, mapakita ra na nindot pipila ka mga adlaw. Pero dagtag pila ka kanang abtag semana or pila ka buwan mawala na na. So ingon ana pag lagway sa tao. No mo na kitang tao mawala ra gyud kanang imong kining atong gipanghambog, kanang imong gipanghambog diha unsa na diha. Maayo kang tao, bright ka, unsa pa nagwapo ka. Oy, inig kaabot nimong tiguang wala na madugta ra na. So mo giingon sa Bible, for all flesh is as grass, and all the glory of man is a flower of the grass, but the grass withereth. Tawa ha, makayunta nga, grabe ang pulong sino. Ang sagbot mga laya, and the flowers thereof falleth away. Mana pagulagway, di ba? Kanang mga flowers, mailo na sa pipila ka mga adlaw, pero wala mga tangtang ra na, mga tagak ra ng mga kanindot sa kabulakan. But verse number 25, look at verse number 25. But the word of the Lord endureth forever. Mao na mga igsuon nga hagbay ra ning Biblia kaniadto pa ug hangtod karon nagpabilin gihapon. Nga naman mao na iyang saad. Verse number 25 in 1 Peter chapter 1, but the word of the Lord endureth forever. Ang pulong sa Ginoo magpabilin hangtod sa hangtod. And this is the word which by the gospel is preached unto you. O kining mao nga pulong nga akong giwali nganha kanino. Kining pulong nga giwali nato sa mga kapastoran karon, o naminaw mo mga kaigsuonan ko, the same na nga Bible, even kaniadtong giwali. Ang Ebanghelyos kaluwasan nga among giwali kaniadto sa mga apostoles. No, sa mga kanang early fathers kaniadto nga nagwali sa pulong sa Ginoo sa Ebanghelyos kaluwasan, the same wa good na namo giusab. No, kaning mga magwawali, makabata, makabantay mo, makadungog mo sa mga magwawali karon, wa gyud gawa siguro I don't know so no, but diha sa kirang in a circle sa mga Baptist pastors, wa gyud milaing giwali ang Ebanghelyos kaluwasan nga si Kristo namatay gilubong nabanhaw sa ikaturong adlaw, the same gospel nga giwali kaniadto sa mga apostles ug mao sa lang among giwali karon wala mi nag-usab. Di ba wala gyud mi nag-usab og wali, wala mi nagbag-o og giwali. So muna the word of the Lord is endured forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. So the Bible gitawag sa og enduring book. Okay? So no book has been hated as much as the Bible. Yet no book has lasted so long, nor has been as popular so long as the Bible. Wala gyud dili nimo ma-compare ang Biblia sa ubang mga libro. Naa mga popular nga mga books, so mo kuan na siya, mo exist na siya. Mapabili na for how many years. But this word of God, the Bible, even kaniadto for how many years na nga gigamit kaniadto hangtod karon, wala gyud na upos or wala gyud na nawala kundi hangtod karon gigamit gihapon sa mga katawhan sa Ginoo. So mao na siya ang gitawag og enduring character sa Bible. Now, unsa may unique power sa Bible? No? Na kay mga lagi na kung i-compare nato ang Biblia sa uban nga mga libro, tan-aw nato unsay gahom sa ubang libro i-compare nimo sa Bible. Sa gingon nako mga kaigsuonan ko, as long as kung tinuod kang Kristohanon karon, pwede nimo ma-reminisce ang imong kinaiyakan niadto kinsa ka usa kang klase nga tao, di ba? Ug imong makita karon ang kalahian gyud. Kay usag gyud sa kanang gitawag manifestation gyud sa tinuod nga dunay kaluwasan, dunay kanang singanan ni nako na naangkon na niya ang kaluwasan si Kristo. Makita nimo ang kausaban sa iyang kinabuhi. Dunay gitawag og transformation. Dunay gitawag og change ang life gyud ang iyang kinabuhi. Na transform gyud, na usab gyud. Duna gyud kausaban. Usab gyud sa timailan sa tinuod anay nga luwas ang kausaban sa iyang kinabuhi.
Kay bisan pag naa ka simbahan, bisan pag kanunay katanawar ko makita nato ang tinuod nga naa kay naay Kristo, nga tinuod nga magwawali, nga tinuod nga naay Kristo, makita gyud nimo ang kabaguhan. Daghan man nagwali karon paminawa. Daghan karon nagdag Bible, daghan karon magkidibati naman galing. Pero tanawag kinabuhi. Di ba? Tanawag kinabuhi. Makainta nga ambot lang. Layo ra gyud tinuod. Kay ang tinuod nga luwas do nagyoy kausaban. No, ako kaniyan to, sa naka-testimony, palahubog, sugar, sa panay diyan. Pero, mo na ako na kong pasalamatan sa Ginoo. Sa diha nga nakabaton ko kang Kristo, sa diha nga nakatunkos ka matuoran, totally gyud nawala, nawa na gyud, no? Ambot lang, kung may sigot tag-ido, layo na sa wa na gyud. No, unsa pa na diha mga kahilayan or kanang gitawag mga sana inom, inom, sigarilyo, laoy uwa na nga naman mausab gyud kay di na mao'y kinabuhi nga naa kang Kristo. Pero ikaw nagdakas pulong sa Ginoo. Unya karon nagtudlo ka sa Biblia, nagdadakas Biblia, nagbasa-basa kunuhay. Pero pag humagbasa, pagkasunod adlaw, ambot lang. To asan mo kita unsa kinabuhi? Layo ra sinuod. So mao nay usa ka dako nga kalahian sa tinuanay nga luwas nga nakakat-on gyud sa tinuanay nga pulong sa Ginoo. Kay sa tao nga nagdadaas Bible kunuhay, nagtudlo kuno sa Biblia, pero layo ra yang kinabuhi. Naman ang wake up ta mga katawhan, iklaro nato nga ang tinuod nga dunay Kristos kinabuhi, makita nato ang kausaban. So usa na sa makita nato sa luwas yun. Ang tinuod luwas, ang tinuod nga nakadawat kang Kristo nga iyang manuluwas, do nagyoy gitawag transformation sa kinabuhi. Makita nato unsa ang kausaban gyud niya. Di ba? So mao na unsa may unique power sa Bible. No, sa diha nga nakakabasa ka, nakat-on ka, unsa man gyud gitawag og power sa Bible. The Bible is not a book of dead history. Klaro na to ha. Ang Biblia dili ni libro sa gitawag og dead history. Kana mga history nga wa nangahagbay ra, no? And useless stories. Narabay may uban miingon nga ang Bible is kuan kuno. Dili ni kanang uban kuno kanang manong uban nga dili mo to sa Bible kay mga kuan na myth lang. Oh, myth lang kuno. Oh, stories lang, mga story ra, mga istorya ra. Oh, gitawag stories or myth. But it is a living and a powerful book. Iklaro na to ha, nga ang Biblia di ay dili ni dead history, dili ito ni useless stories and myth nga na sa Biblia. But this is a living and a powerful book. Mauni ang pagkaulagway sa Bible. Okay, atong basahon sa Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4, then verse number 12. Kung sa inyo sa Hebrews chapter 4, verse number 12. You know Bible. For the word of God is quick and powerful. Oh, take note ha. Ang pulong sa Ginoo quick. Kung saan ang quick, abtik ay ba? And powerful. The word powerful, full of power. So dili ni yung kanang kwan. Oh, dili ni wa ni ingon kanang way kahom. Kundi ang napulong sinugamhanan gyud and sharper than any two-edged sword. Kung miingon lang ka og kanang nga nakahaiton, no? Mura siya og kanang espada nga duhay suwab, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is discerner of the thoughts and the intent of the heart. Ingon ana ka powerful ang pulong sa Ginoo. Nga mukut-kut yun, mutulisok yun, ngadto sa pinakauyok, no? Dito sa imong gitawag kalag o espiritu and the joint of the marrow and is discerner of the thoughts and the intent of the heart. Ingon ana ang ka-powerful sa Bible. Manang ang tinuod gyud nga luwas nga nakabasa sa Biblia mao na makinga ka makita gyud imong kausaban. So daghan mig mga testimony even sa members diri sa church. Dunay mga tao na mo kaniadto nga bag-o pang nabisitaan na mo nga maingon no kag pila ka bukinuktan. Pero by the grace of God, sa diha nga nagsugod mig Bible study, sa diha nga tinuanay siya nga midawat sa kaluwasan, midawat sa ni Kristo Jesus nga iyang manuluwas, o nakita gyud ang kausaban. Hinahinay. Dili man siguro abrupt, no? Dili ingon ana man ang pagkausab sa tao nga diha dito. So ang nahitabo hinahinay. No? Inig ka kuan pila ka semana na ang iyang manok pila giihaw ginahinay ang iyang hinuktan. Mahalon na ba? Sunod, giihaw na pod. Hangtod na hurot ang iyang hinuktan nga ipangtari. So, di na ito makita. Nakaroon ni balik ba? Wala.
Pero di gali kaluwas, pwede siro ka mausab siguro anang usa ka buwan, then ikasunod nga buwan mo balik na po nga naman. Dili man luwas. Pero kung luwas ang tao, oy in taon dili na gyud nimo makita ang pagbalik diya sa kalibutan. Mao na usag yun nga makita nato nga wake up call po nato nga mga alagad sa Ginoo. Na dili nato na diretso ba abi kay nagpabaptize, luwas na. Daghan ba yang bautismo mosunod sa Ginoo sa tubig sa bautismo pero di day klarong luwas. Mga naman tingnan lang tao, nawa naman ibalik man sa original. Di dito tinunay nga nausab kay ang makausab sa asa kinabuhi sa tao tungod sa balang espiritu nga naa sa yang kinabuhi, yang kasing-kasing. Mao gini usa nga maggiya nato nga mausab ang kinabuhi sa tao. No? So ingon ana mga igsoon, mao ni nga ang Biblia dili ni story, dili intaw ni useless story, dili intaw ni myth ang Biblia, but this is a living and a powerful book. Mao na makita nato nga ang mga taong luwas do nagyoy kausaban. Makita nimo ang kalahian siyang kinabuhi kaniadto hangtod karon. Okay? So it is the medium sa pagyud ang unique power sa Bible. It is the medium of spiritual life. Mo yung giingon. Mao ni siya giya nato, mao ni siya ang nahitabo mga igsoon nga nag-start yun, no? Ang atong spirituhanon nga pagkinabuhi. It is the medium of spiritual life. Kay kung wa pa ang Biblia, ambot lang. Wa pa ang Biblia nga atong giya, ambot lang. Wa pa ning Biblia nga din nabasa nato unsay kamatuoran, unsay kanang gitawag kabuton sa Ginoo nga naa nasulat nila, ambot lang unsay atong kinabuhi karon. So mandako gyud o kahimuan ang pulong sa Ginoo nga mga Biblia. Mao na nga pasalamat gyud ta kay wa pa lagi mao lagi ni wa mao nang wa pa gyud Biblia, ambot lang perting luoy nato. Okay? So in James sa book of James chapter 1 verse 18. Alright, niyo ang Biblia. Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruit of his creature. Tingnan sa the word of truth. So ang Biblia pulong nga gitawag og kamatuoran. So mao ni gigamit nga ang atong kinabuhi diha nagnamold gyud ang atong spiritual life tungod sa Bible. Nga naman hinaamang gud ang tanang pulong di man ta kadungog karon sa kanang physical tingog sa Ginoo. No, dili man ta sama kaniadto nga ang tao pwede padamguhan para ma-reveal sa Ginoo ang iyang kabubuton ngadto sa tao. Pero karon wala na damgo ron. Kaya naman nakumpleto ng Bible. Dili nang Ginoo magpadayag pinaagi sa mga kanang gitawag damgo, mao na vision, mao na ipamaagi sa una or magamit sa kinsa to. Pero no, karon wala na. Ang Biblia naa na kumpleto ng Bible. So kumpleto na. Mo ni siya gitaw gamit nato for the spiritual life. So diha nato mamold unsa gyud ang pagkinabuhi ng Kristohanon diha sa Biblia. Unsa atong sundon. Okay? Napagid sa Psalm chapter 19. Psalm 19. Sa Psalm chapter 19, then verse number 7, yun ang Bible. The law of the Lord is perfect. The Bible is perfect. Converting the soul. Imagine na. Mo convert diha sa iyang kalag. And the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. So ingon ana ka kining gitawag kaimportante sa Biblia. Souls are born again through faith in the gospel message. So kung wa pa'y nagwali, wala pang Biblia nga gigamit sa mga magwawali, walay kaluwasan. So this ata na kaibaw nga ang kaluwasan pinaagis pagtuo sa gihimo ni Kristo sa cross nas Biblia. Mao na nga atong gibarugan karon. So mao na ka importante may igsoon. The word is a spiritual seed used by the Spirit to produce the miracle of the new birth. So kining pulong sa Ginoo di mao ni gitawag spiritual seeds. Every time nga maminaw ka, every time nga mobasa ka, every time nga makat-unan nimo ang pulong sa Ginoo, mura na sa gliso nga ginatanom diha sa matag kinabuhi sa tao. Used by the Spirit to produce the miracle of the new birth. Mao nang matinga ka sa dihang ang pulong sa Ginoo tanom na tisok sa kasing-kasing na batunan nimo ang kamatuoran, mao nang matinga na lang ka nausab man ang tao. Di ba? Naagi kining gitawag og kausaban.
So mauna sa unique power sa Bible. Another, it is the method of spiritual cleansing. Ang Biblia di ay pamaagin diha nato makita ang pamaagi of the spiritual cleansing. Kaya di ba, ay kabantay mo sa 2 Timothy, yes, 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God, profitable for doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness. So, para asa di ang pulong sa Ginoo, pamaagi nga diin, diha nato makita ang mga pamaagi for the spiritual cleansing. So, ma-cleanse ta, malimpyo ta, kay matagadlaw, naamagid tayo mga makumitar nga makalapasan og kasalanan. Tanaw nato in 1 Peter. In 1 Peter chapter 1 verse number 22. Okay, 1 Peter chapter 1 verse number 22 in the Bible. Saying ye have purified your soul in obeying the truth. What's ang truth? The word of God. Saying ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. Ye see that ye love one another with a pure heart fervently. So, unsa ingon diha sa Bible, purified your soul. So, the word purified means ma-purify, mahinlo ang imuhang kining gitawag og soul. So, maon di ini spiritual cleansing di ang pulong sa Ginoo. No, in chapter 2, napagyon in chapter 2, then verse number 1, wherefore laying aside all malice and all guile, no, tanawa, and hypocrisy, envies, and all evil speaking. Diha na ka naman, kaya magulo sa Bible. Laying aside, atong ihikling, all the malice and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings. So, asa man na to, nas Biblia. So, every time may mabasa, so ila mo dinig yung sa Bible, sa Ginoo. So, di naton, di ta magkuhan, di ta singan ani, di ta hipokrito, di ta mag-envy, di ta magsultig mga dili maayo. So, diha nato mabasa sa Bible. Di ba daghan kayo? Napag yun. In Psalm 119, okay, Psalm 119. Alright, niyo na Bible in Psalm 119, then verse number 9, the Bible says, in there, wherewithal shall a young man cleanse his way. O, ano sa man ang kuno ang usa ka batan-on nga malimpyo ang iyang agyanan? By taking heed thereto according to thy word. O, di ba? Klaro kayo? Kano sa ang usa ka tawo ma-cleanse, ang usa ka batan-on? By taking heed thereto according to thy word. So, wa gilain nga maka-purify sa tao when it comes to spiritual cleansing. Ang Biblia gyud, the word of God. Now, napagyud John chapter 15. Okay, John chapter 15, then verse number 3. In the Bible, chapter 15, verse number 3. Now you are clean. You are clean through the word which I have spoken unto you. Diba? Yung si John, now you are clean. Now kamo karon na limpyo na, pinaagi sa pulong which I have spoken unto you. Klaro kayo. Now karon, wa kay Biblia. Karon, wa kay basa-basa sa Biblia. So, pag-cleanse mo, pagkalimpyo nimo. Kung saan man nato nga mahimong limpyo ang atong espirituhanon nga bahin. Di ba? O, karon, wa kay basa-basa, wa kay paminaw-paminaw sa pulong siro. Naminaw ka, pulong sa tao. Mao nang imong kasing-kasing, layo ras tinuon. Pero gali o guided ka sa pulong sa Ginoo kay may imong gibasa, may imong gipaminaw, layo nindot gyud, lahi ra gyud, dako gyud og kaya. Okay? John chapter 17 napagyud verse. Okay, John chapter 17 verse 17 napagyud yung Bible. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Sanctify. Di ba? Masanctify di ata pinaagi sa kamatuoran ug ang pulong sa Ginoo kamatuoran. So dako gyud og tabang. Another na pa gyud sa book of Ephesians. Daghan gyud kaayo no og maghisgotag pulong sa Ginoo. Daghan gyud kaayo makuha nato. Chapter 5 verse number chapter 5 verse number 26. Yung Bible chapter 5 verse number 26. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word.
So gilagway ang excuse me. Gilagway ang pulong sa Ginoo as water. Nag-symbolize ang pulong sa Ginoo as water. So muna nga iba naman ta unsay gamit sa water, that is universal cleaning agent, mao ni mo limpyo nato as physical. Pero sa espirituhano nga bahin, ang pulong sa Ginoo, the word of God is what? Mao'y atong gamiton to cleanse us, to spiritually to cleanse spiritually. So mao na kadako ka importante, no, kanang gitawag og unique, no, power sa Bible. So men are purified through the message of the Bible. So mo tong giingon daghan kaayo gyud kung mamino lang gyud ka sa mga tao bitaw nga nausab ang ilang kinabuhi tungod sa pulong sa Ginoo. Mamina lang gyud ka, makaingon gyud ka tinuod gyud ay. Di ba? Tinuod gyud. So yun dire, men are purified through the message of the Bible. So kung wala gyud mo tay madunggan, wala gyud tay mabasa, kung iwa ta magbasa-basa sa Biblia, di kita ma-purify, di kita ma-cleanse. Now, mauna kay kakakuan mga igsoon. Another, it is the means of spiritual growth. Dili lang spiritual cleansing ang Bible, no? Dili lang kining gitawag og medium of spiritual life ang Biblia. Kundi ang Biblia di ay is what? The means of spiritual growth. So, klaro man na sa may kalahian sa physical ug spiritual growth. Kung physical, manambok ka, mudako ka, pinagis pagkaon sa kining atong mga pagkaon nga healthy food. So, sa spirituhanon nga bahin di ay, para mo grow ka spiritually, iklaro nato ha, mo grow ka spiritually, ang makatabang nato is the Word of God. Kaya nga naman, mauman ni atong pagkaon sa atong kalag. Mao nang importante gyud nga magbasa ka sa pulong sa Ginoo. Kung gusto kang mo grow ka spiritually, wa gilain nga buhaton nato. Kaon gyud ta sa pulong sa Ginoo. Maminaw gyud ta, basa gyud, magkat-on gyud ta sa pulong sa Ginoo. Kay kung dili gali na nimo buhaton, pwede ka physically healthy pero spiritually what? Malnourished. Mao ginamit po. Ug mao ni nakita nato karon. Daghan sa mga tao magtan-aw nato healthy physical pero pangutan na spiritual ambot lang kinaluyan. So as Christians, mao ni atong buhaton, no? So ang Biblia mao din ni makatabang nato, mao ni pamaagi, mao ni kaning gitawag og pamaagi nga mo grow ta spiritually. First Peter. Okay, First Peter chapter 2 verse number 2 niyo na Bible. As a newborn babes, ato ning na-mention po na quote nato ni agi pipila ka mga Friday. Now as a newborn babes desire the sincere milk of the word that they may grow thereby. Sama sa bata nga bag-ong nahimugso, nag-desire sa sincero or kinang sincere milk nga mao ang pulong aron ta mo grow. So mauna maigsuon kung magsigida ka og kanang paminaw sa prinsipyo sa tao og dili na mao ang Biblia ang imong ipaminaw, ayo pagdahom nga mo grow ka na spiritually. So wa gilaing pamaagi nga mo grow ta, pulong ra gyud sa Ginoo. Ano man yun sa Bible? The means of spiritual growth is the Word of God. Mao nang importante gyud ang pulong sa Ginoo. Sama sa bata, naninguhang bata nga mo inom sa milk every day. Kay kung ang bata gali mo stop gyud inom sa tubig, sa gatas, do you think mo grow ang bata? Malnourished yun. Mao nang ang bata magtinguha gyud siya sa pagkaon. No, ang Biblia ang pulong sa Ginoo gilagway as meat, gilagway as kanang gitawag og milk, no? Kay pagkaon man tong gisgutan. So mo na maison nga permente gyud. Mo na pasalamat ko sa Ginoo nga naa ta sa pundok nga diin ang Biblia gyud mao gyud ato ang supreme authority gyud, no, sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Wa gitay lain nga kining gitawag og gikuhaan sa source of spiritual food nato ang Biblia ra gyud. So mao nang pasalamat ko every time nga moadtog simbahan, every time nga mosulod tag simbahan basta dunay mga service, naa gyud ang Biblia, paklion gyud, basahon gyud. No, kay lisod kayo mosuod kas usa ka simbahan pero abot dito wa gyud Biblia, way pulong sa Ginoo ato madungog. Kun dili pulong sa tao, delikado na. Di gyud ka mo grow spiritually. Pero og magtabaton ka og Biblia, gibasa nimo, gipamalandungan nimo, gisunod nimo ang gisulti sa Biblia, diha nimo makita ang pagtubo spiritual. Di ba?
So mo na gingon diri. As a newborn babes, desire the sincere milk of the word that they may grow thereby. Another, in the book of Matthew, Matthew chapter 4, verse number 4, yun na Bible. But he answered and said, it is written. Tanawa, yun ang Bible. Yes, Matthew, it is written, man shall not live by bread alone. Ang tao dili lamang mabuhi sa tinapay lamang, but by what? Every word that proceedeth out of the mouth of God. Klaro diha, apan asa matagpulong nga magagawas diha sa baba sa Ginoo. Asa may pulong nga nagawas diha sa baba sa Ginoo? Ang Biblia. No, ang Biblia. So klaro gyud kayo. So the Bible is our what means of spiritual growth. So the Bible is a spiritual food necessary for spiritual growth. Ang Biblia mo na gitawag og espirituhanong pagkaon nga gikinahanglan para sa espirituhanong pagtubo. Now the moment when you neglect this word, imo galing i-neglect ang pulong sa Ginoo. Di na gali ka mukaon. Lisod na. No? Lisod na. Para sa tao ba? Kabantay ka sa tao? Once gali ang tao mo stop nagpagkaon, lisod na. Delikado na. Maora po na sa Kristohanon. Kung ang Kristohanon dili na gali ka ganahan maminos pulong sa Ginoo, di na ka ganahan maadtog simbahan kay maminos pulong sa Ginoo, di na ka magbasa sa Bible, delikado na. So ayop mga igsuon ba nga atong masabtan unsa gyud ay kaimportante ang pulong sa Ginoo. Di ba? So again, murag dili naman siya nato ni tas-on kay nasabtan naman nato. I think this is the last topic nato no with regards to the Bible, the topic about the Bible. Tungkol kay as what I said sa mga naminaw karon nga usa sa distinct sa Baptist is Bible is our sole authority. So mo na nga kasagaran sa mga churches na ay gibutang what the Bible says. Nga naman, mao na amo ang kuan gyud. Kung wa sa Bible, di mi mo tuo. Kung naa sa Bible, kung ang Biblia magsulti nga mao na among buhaton. Kung miyon ang Bible nga wa, di sad. If the Bible is silent, we ought to be silent. Kung wa na sa Biblia, di ta magbuot-buot diha o huna-huna or unsa pa na diha mag-create diha atong kaugaling opinion. So that's another story na. So usa na sa kanang pagtulunan sa Baptist. The Bible is our sole authority. I hope masabtan na nimo mga kaigsuonan kung naminaw karon. Now, so mo nang central theme sa Bible is the Lord Jesus Christ, His suffering and His glory. Then the Bible is the enduring character of the Bible. The Bible is an eternal book. The Bible is enduring book. Then the unique power of the Bible. Ang Biblia is the medium of spiritual life. The Bible is a method of spiritual cleansing. And the Bible is the means of spiritual growth. So I hope mga kaigalaan kong naminaw karon o gasa ka man naminaw nga unta wala na nasayang no ang atong pagpaminaw sa matag adong Biyernes sa alas 3 ngadto sa alas 4 sa hapon no. So diha mo ni ang atong topic. So nahuman na atong topic may tungod sa Bible. So nanghinaot ko nga sa sunod nga semana padayon gihapon ta nga mag cut on no sa mga pulong sa Ginoo nga mabati nato no matag Biyernes dili kay Biyernes matag Lunes ngadto sa adang Biyernes no sa alas 4 alas 3 ngadto sa alas 4 sa hapon. So I think dili na ko tas-on kay hapit ng oras. So manginaot ko nga matag usa nato malipayon nga malipayon then kanang gitawag prosperous ta nga mo dawat sa lain na usab nga tuig 2025 no. So 2025 karong sunod nga Biyernes magsugod na ta sa bag-o nga tuig 2025. So kung unsa man ang atong mga nadawat na to ato ring ipasalamatan sa Ginoo kun na may mga dili maayo nga atong nadawat ni ang tuig. So ato na lang ihatag sa Ginoo ato na tong kalimtan no. So sugaton nato ang bag-ong tuig 2025 nga dunay kalipay, kadasig, dunay panag sa nganay kailan kun dunay gali mga kabingkil-bingkil, wad ato ayaw pagdala og mga dili maayong mga gimbugaton sa imong kinabuhi karong umaabot nga tuig. Kay magdagali ka, luoy imong kinabuhi, bugat gyapon imong kinabuhi. So sugaton nato ang bag-ong tuig nga puno sa kadasig, puno sa kalipay, pinaagi
sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini usab ang inyong higala sa kanginan, Pastor Nestor Golisaw. Salamat sa inyong pagpaminaw og sa hangtod sa sunod gayon sa mausang takna o sa mausang mga programa The Shepherd's Call. Maayong hapon sa tanan.